Kumusta mga kabuli, ani Idja? So dito nga mga kabuli, araw ng Sabado, kimamang na naman kami unamasyal para sa isang bakwalan sa kabilang isla. Ang sabi ko nga naagahan nga namin pumunta dito sa daungan ng landing birds para maabutan nga namin yung first trip pero hindi pa rin namin inabutan. Por Diyos. Kaya naman mahigit isang oras tuloy kaming nagantay hanggang sa bumalik ulit itong landing. Kaya naman pagbalik nga nitong landing ay agad ko na nga rin pinatalon itong aming service na kulong-kulong para makasakay. Kaya naman pala natagalan nga itong bumalik sa kabila. Wala pa ngang mga sasakyan na sasakay para pumunta sa kabila. Hindi kasi agad bumabalik itong landing birds kapag wala pa nga itong sakay na sasakyan papunta sa kabila. Sayang din naman kasi ang biyahe kapag wala itong sakay. Kaya naman sa mga sumasakay nga dito, wag nyo namang isipin na naplatan nga itong landing birds kaya natagalan siyang bumalik. Pagkarating nga namin dito sa kabilang isla ay dahan-dahan ko nang ibinaba itong aming service na kulong-kulong, hindi ko na pinatalon. At nandito na nga rin kami sa Rotary na kung saan hinati sa 4 ang daan patungo sa bawat barangay. Dumiretso nga pala kami dito dahil ang pupuntahan nga pala namin ay Barangay Salud. Yung daang pakaliwa naman ay papunta nga iyon ng Binabalyan. At yung daan ng pakanan ay papunta nga naman daw ito ng Pilar kung hindi ako nagkakamali. Sinabi nga lang pala ito sa akin ng aking mga kasama kaya naman kung nagkamali nga ako sa aking nabanggit, hindi ako ang nagkamali, sila ang nagkamali. Por Diyos. Pumunta nga pala kami ngayong araw dito sa kabilang isla dahil ininbitahan nga kami ng kapatid ng aking asawa dahil kaarawan nga niya ngayong araw. Ang sabi niya nga pala sa amin sa wikang Bulinaw ay mahuka muli sa balino birthday ko tamangarnita mun kanding. At ang sagot ko naman sa wikang Bulinaw, yao mahuka min tambur at tagapisa tamo makapanganin karnin kanding sa sayay taon. Kaya naman pagkarating nga namin dito ay agad na nga akong nagbihis ng damit ko dyan para masimulan na nga namin ang pangangatay ni Bilas. Kasama nga rin pala naming nagkatay ng kanding dito ay si Uncle Show. Nang mainit na nga itong pinainit naming tubig ay nipasyasyo ko binuhusan na nga namin itong kambing para mas madaling matanggal yung balahibo. May diskarte nga pala sila dito para madali daw tanggalin ang balahibo ng kambing. Dapat nga daw hindi masyadong mainit yung tubig na ibubuhos para mas madaling tanggalin yung balahibo ng kambing. Kutsara nga lang pala itong ginagamit naming pangkuskus para matanggal itong balahibo ng kambing. Tinanggalan na nga rin namin ng ukol-ukol itong kambing para maiihaw dahil isasama nga daw yan sa kinilaw. Pagkatapos nga naming natanggalan ng balahibo yung kambing dyan ay nagsibak na nga rin muna ako dito ng kahoy. Dahil napakahirap nga tanggalan ng balahibo sa parteng ulo ng kambing kaya naman pinuuran na lang ni Bilas. Nagpipirito na nga rin pala dito ng isdang toyo yung birthday celebrant na asawa ni Bilas. Nagpipirito lang po siya dito ng aming pangulam na toyo pero hindi siya magbe-birthday toyo. May kasama nga daw sana itong arosep o sea grapes na nakukuha sa dagat kaya lang nakabulos. Pagkatapos nga namin kumain dito ay kinuskus na nga ni Uncle Shook itong ulo ng kambing dahil lulutuin nga daw nila ito sa sinampalukan. Sinimulan na nga rin pala nila ditong tanggalan ng laman loob itong kambing para masimulan ng pakuluan pang pinapaitan. At pagkatapos nga naming malinisan itong bitukan ng kambing ay sinimulan na nga rin namin itong isala. At habang inaantay nga namin dito maluto ang mga pagkain ay pinasyalan na nga muna namin itong mga alaga nilang hayop. Bukod sa mga alaga nga nilang kambing at baka ay meron nga din silang manok labuyo at mga manok panabong dito. Ito nga ang isang kagandahan dito sa probinsya dahil kung gusto mo nga mag-alaga ng iba't ibang klaseng mga hayop ay pwede basta meron kang lupa. Nang malapit na nga maluto dito yung pinapaitan tsaka yung sinampalukan ay malapit na nga din maulaw yung mga nagparty ng kambing. Kasama na rin talaga yan sa handaan na habang nagluluto ay meron ng umiikot na bute, pampagana. At dahil naluto na nga itong mga pagkain, tara at pagsalusaluhan na nga natin itong simpleng handa ni ate. Nandito nga rin pala itong aking kapatid ngayong araw kasama yung kanyang pamilya na nakapangasawa rin dito sa isla, dyan sa Dukoy. Kanina pa nga ako takam na takam dito sa pinapaitang kambing kaya naman nang maluto nga ito agad ko na nga itong tinikman. Mangan. Ay, pinapaitan. Ano po yung rusing? Gawin ka rusing. Ang sama kataadan ni rusing ah. Maganda taka po. Gusto ko nga lang ulit magpasalamat sa inyong mga kabuli dahil sinubaybayan nyo na naman itong aming maikling pelikula hanggang dito sa dulo. Sa mga walang sawang nagla-like, nagko-comment at nag-share ng aking mga video, maraming salamat po. At kung nagustuhan nyo nga itong aking video, sana naman huwag nyo namang kalimutang i-like at hanggang dito na lang po. Kita-kits na lang po ulit tayo next upload. Por Diyos.